Kapag magpipintura po tayo ng mga pairings, frame ng bike, o kahit na maging sasakyan, kailangan bang bugahan ng primer? Sa pagbubuga po ng primer ay napaka-importante po. Kasi ang primer po ang nagbibigay ng tibay ng kapit ng pintura. Pero may mga pagkakataon po talaga na hindi na po ginagamitan ng primer. Tulad po sa mga sasakyan, maganda pa yung pagkakapinta. Ang sasakyan kasi ay sigurado po tayo, katulad ng mga kotse, na magandang klase po ang pintura niyan. So, minsan, ang binubuga lang po ng primer ay yung may mga nayupi kasi kailangan masilyahan. So, kung mga gantong frame ng bike, eto, kahit maganda ang pintura, mas maganda, bugahan na natin ng primer kasi maliit lang po, no? Una-una, kaya umiiwas sa primer yung iba, kasi maganda rin ang primer. May presyo din po yan. Gagamit pa kayo ng thinner. So, hindi namang libre po ang thinner. Then, kakain din po tayo ng mahabang oras kasi ibubuga po natin yan. At kukonsumo rin tayo ng kuryente. Kung ang mga pipinta lang natin ay maliit lang, katulad po ng mga pairings ng motor, bugahan na po natin ng primer. Ano ba magandang klaseng primer? Gumamit po kayo ng primer na two-component system na primer o yung nilalagyan po ng catalyst. Sa primer po, dalawa po yung dalawang klase po o type ng primer ang hinahaluan po ng catalyst. Ito po yung epoxy primer at urethane primer. Ako, kalimitang ginagamit ko po ay Gilder epoxy primer gray. Dati gumagamit din po ako ng urethane primer gawa ng Ansal. Andiyan po yung spray peeler at anti-corrosion. So ngayon, nag-stick na lang po ako sa isang primer. Gilder epoxy primer gray lang po ang ginagamit ko. Bukod sa mura, ay subok na po sa tibay. Ito po, katulad po nitong bike frame na ito, para sa akin, dapat gamitan po ito ng primer o bugahan ng primer. Kasi maliit lang naman po no? Para makasiguro po tayo na magandang kapit ang pintura. Pero kung talagang nagtitipid po tayo at nakita naman po natin na makinis pa po yung kanyang pintura, pwede natin i-recta ang kulay na. Pero kapag mga tuklap, mga gasgas, sagarin po natin sa liha, yung gasgas, pero kapag lubog, malalim, obligado tayong masilyahan at i-primer. Pwede rin mauna i-primer bago masilyan kapag sa metal po. Pero kapag sa plastic, unahin po natin magbuga ng primer bago po tayo magmasilya. Gagamitin po nating masilya ay yung body filler, yung nilalagyan po ng hardener. Huwag na po tayong gumamit ng mga pati lamang kasi ang pati ay malalambot po yan, minsan umaangat. Hindi po katulad ng body filler, meron po siyang hardener, tumitigas po siya ng sobrang tigas. At makapit po, So, dito po sa kaso nitong frame ng bike, ay maobligang masilyahan kung sobrang lalim. Katulad po niya. Pero kung kaya pong sagarin ng liha yan, mas maganda po sagarin na lang ng liha para makaiwas tayo sa masilya. So, ayan. Yung mga malalalim na yan. Then, ito, may sticker. So, itong sticker ay may top coat. So, kaya hindi nakukutkot ng kuko. So, paano ba matatanggal yung sticker na yan? Lilihain po ng sagad hanggang sa lumabas po yung sticker. Hanggang kaya na po tuklatin. Yan. Pero kung hindi po sticker, meron po kasing mga design na pintura din, ipinipinta lang din yung design. So, ayan, yung mga yan, tatanggalin po yan. Ayan. Tulad po nito, maganda po yung pintura pa, pero may mga portion na may backback. Bubuga ko na po ito lahat ng primer para makasigurong matibay. Ngayon, kung talagang nagtitipid po kayo, ito lang ang bugahan nyo ng primer, yung may mga backback. Pwede po yan, Ayan, pwede po yan. So, kaganda lang po sa binubugahan ng primer, kung may mga ibang tama, makikita po yan. Kapag wala po kasing primer, hindi siya ganong kadaling makita, Minsan, hindi mo siya ma-visible. So, ayan, ito, ang gagawin ko muna dito ay
kumuha po ako ng ayan, tubig, then cotton na basahan, dishwashing liquid. Sasabunin ko po muna mabuti ito. Kanang minsan, may langis-langis po yan kung saan po na nakarating itong bike na to, no? So then, lilihain ko po ng sagad itong mga, ayan, malalalim na tama. Then, pagka nasagad na po yan at wala namang mamasilyahan, ito pong portion na makinis ay papasadaan ko po ng 400 grit. Bubugaw ko naman siya ng primer. Dito gagamit po ako ng Pioneer epoxy primer. Ito po ay ini-sponsor lang sa akin o ibinigay lang sa akin ang Pioneer adhesive. So ayan, thank you very much po ulit Pioneer adhesive sa inyong ibinigay na mga items. Bali ang ratio po niya ay 3:1. Tatlong part po nito at 1 part po nito. Sa thinner, bahala na po kayo sa dami, no? Pero kalimitan 3 to 4 parts. Ito po gagamitin ko, gawa rin po ng Pioneer Epoxy Reducer. Mga 3 parts lang po ilalagay ko para medyo malapot. So, ayan, gagamit po ako ng lihang 120 grit. Lilihain ko po itong mga malalalim na tama. So ito na po, naliha na po yung mga tama, no? Ng lihang 120, meron pa natira. Ayan. Ilihain pa rin ng 120 yan. So ayan, wala na rin po yung pinaka-print niya. So ito, lalagyan ko na lang ng masking tape. Ito rin, itong barcode na yan. Pinatatakpan ng may-ari. So para hindi mawala. So ayan. So ngayon, ito po ay susundan ko naman ng lihang 400 grit. Ayan, wet sanding din. Meron pa nga pala isang tanong, dapat bang bakbakin yung datihang pintura? Ayan, kung mapapansin nyo po itong aking nililihang frame, hindi ko naman po binakbak, di ba po? Niliha ko lang na 120 yung mga nabakbak. Sinagat ko po hanggang sa metal. Ayan. Then, ngayon nga po, pinapasadaan ko siya ng lihang 400 grit. Ayan, wet sanding po. Pwede nating haluan to ng dishwashing liquid. Ayan, para makasiguro po tayo na linis po itong frame bago nating bugahan ng primer. Bakit nga ba hindi ko pa ito binakbak? Kung tutusin, marami nang natuklap. Tatandaan nyo po, no, advice ko, kapag original paint o stock paint, matibay po yan, galing pong kasa yan. Iba po ang kapit niyan. So, pwede po tayong makipatong. Ang sagarin lang po natin sa liha, yung malalalim, at kung pwede nating masilyahan, masilyahan na lang po natin, then bugahan ng primer. O primer muna, bago masilyahan. So, ayan, katulad po niyan, ito ay original paint. Napakatibay po nito. So, ang mga binabakbak lang po, yung mga nirepaint na, hindi po tayo sigurado kung ginamitan lang po ito ng spray paint, at sobrang kapal na, nagbabubbles na,
at meron ng mga kalakalawang. So, kung bukbukin na ang pintura at may mga portion na talagang lumolobo, natutuklap, advice ko sa inyo, gamitan nyo na po ng Strip-Sol o paint remover. Pero sa gantong case po, huwag po nating tanggalin lahat ng pintura. Tulad po ng ginawa ko, lihain lang po natin. Katulad po sa kotse, ang kotse malaki po. Nakakasiguro po tayo na ang ginamit na pintura dyan ay magandang klase. So, ganun din po, kapag maganda yung surface pa ng sasakyan o ng body ng sasakyan, huwag po nating bakbakin. Ang bakbakin lang po natin ay may mga portion na may lobo. Pero kapag ang pintura ay talagang nagbubukol-bukol na, bakbak na, ibig sabihin hindi maganda yung pagkakalinis o ng pagkakapinta. Dahil repaint na, gamitan na po natin ng Strip-Sol. Medyo tiyagaan lang po kasi pag sasakyan ay napakahirap po mag-strip to metal. So, ayan po, malinaw po, no? Huwag po tayong basta magbabakbak o mag-strip to metal ng ating pipintahan. Pantay na po, no? Kahit mga 2 coats lang po ng primer kung wala naman po tayong mamasilyan. Kaya lang naman minsan nagbubuga tayo ng primer ng paulit-ulit doon sa portion na minasilyan. Kasi hahabulin natin yung kapantayan. May pagkakataon na po ang masilya ay nagmamapa. So, ang sikreto po doon, pagka namasilya natin at nagkakaroon ng parang mapa, bumabakat po yung masilya, bubugaan po natin ng primer, then patuyuin natin maigi yung primer, pasadaan po natin ng lihang 400 to 800 grit. Kung kinakailangan magsapin po tayo ng kahoy o rubber para pantay. Then kapag malalim pa, obligadong mamasilyan po ulit natin ito ng body filler. Liha po ulit ng 120, wet sanding, hanggang sa mapantay po. Ulit-ulit lang po, no? Liha, masilya, primer, liha, masilya, primer, hanggang sa mapantay at mawala na po yung mapa na dahil sa masilya. Kung ang binubugaan naman po natin ay plastic pairings at talagang binugahan din ng spray paint, gusto nating i-upgrade yung pintura. Gusto nating bugahan ng magandang klaseng pintura katulad po ng urethane type. So, maobliga po tayo, tanggalin po talaga yung datihang pintura. Dapat bang gamitan ito ng Strip-Sol o paint remover? Sa plastic pairings po, 2 klase po yung pagka-plastic. Yung outer pairings po, ang plastic po niyan ay hard plastic. Kinakain o nalulusaw po yan ng Strip-Sol or ng paint remover. Pero yung sa inner pairings, yung mga flexible, hindi po kaya ng Strip-Sol yun. Pwede po natin gamitan ng paint remover yon or Strip-Sol. Pero pag mga hard plastic, yung mga malulutong, kinakain po yan o nilulusaw po yan ng Strip-Sol or paint remover. So, ano ba gagawin natin? Katulad nun, pangit na po yung pagkakapinta, makapal na, bakbakin na talaga, pagtsatsaga na lang po natin sa lihang 120, sagarin lang po natin. Or, kung inakala nyo naman na spray paint lang ang ginamit, kumuha lang po tayo ng high gloss acrylic thinner, maglagay lang po tayo sa isang lata, mag-gloves po tayo, kuha tayo ng isang basahan, lublublong natin yung basahan sa acrylic thinner, at punas-punasan po natin. Kapag sumama po sa basahan yung pintura, ibig sabihin nun ay acrylic paint lang siya or spray paint. Pero kapag urethane type ang pintura, kapag pinunasan po natin ito ng acrylic thinner, hindi po sumasama ang kulay. Pero may tendency po na sa katagalan, kapupunas nyo po, magkaroon po siya ng reaction, magkaroon po siya ng kulo o wrinkles. Dahil nga ang urethane type ay kayang pakuluin ng acrylic thinner. So, ang acrylic thinner nga pala, may mga klase rin yan no? Merong high gloss acrylic thinner at merong acrylic thinner lamang. Umamit na po kayo ng high gloss acrylic thinner, bukod sa hindi po siya mahapdi gaano sa balat, ay mas matapang po siya kaysa ordinary lamang na acrylic thinner. So, ayan po, malinaw po.
So ito na po, tapos ko ng maliha. Sinabong ko na rin po ng dishwashing liquid. At ginalawan ko na rin po ng malinis sa tubig. Ngayon tuyo na po. Bago ko po bugahan ito ng primer, para makasiguro po tayong malinis na malinis talaga, pupunasan ko pa po ito ng acrylic thinner. So ito po ang aking gagamitin na thinner. Gawa po ng gold high gloss acrylic thinner. Yan. Ang kagandahan po sa stock paint, hindi po siya kayang lusawin ng thinner, no? Na acrylic thinner, kahit urethane thinner. Matibay po pag stock paint. Kaya lagi kong advice na huwag nyong i-strip to metal ang mga stock paint. Lihain lang natin at linising mabuti.